Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balita, may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at Truth on Air. We uncover the truth behind. Hinahalukay, yun po ang aming trabaho sa programang ito. At sa ngayon, mga kababayan, napakahalaga na pag-uusapan natin. Kasi ang madalas na aming pinag-uusapan sa programang ito, yung nangyayari sa bansa natin. Yung alam mo, yung walang katapusan, Dr. R, na mga yung pangyayari na katulad ng mga darating na halalan 2028. Ngayon pa lang nagpoposisyon na yung maraming mga politiko kung ano ang kasi katulad nga ng sinabi ni Congressman Tiangco nung isang araw na ang pinaghahandaan talaga yung 2028 na eleksyon. Kasi itong mga kaya sila nagpupursige na ma-impeach itong si Vice President Duterte, si Sara. Dahil in preparation yan, lahat natatakot sila. Kasi sabi ni Congressman Tiangco, yan ay hindi pwedeng arigluhin. 1,000,000%. 1,000,000 times. 1,000,000 times na hindi kayang arigluhin. Kung sakali ba na siya ay palarin na maging Pangulo natin sa 2028. Hahalukayin lahat itong mga katiwalian na nagawa sa administrasyon na to. Yun ang ano dyan eh. So hahanapin nila Dr. J yung mga tinapon na maleta, no? yung may mga lamang basura, no? Kasi ito hong nakakatawa dito. Syempre may mga maleta na may lamang basura. Yung basura ho itinago sa bulsa, yung maleta ang naging basura, Dr. J, no? Literal na basura, no? So yun ang ginawa nila dito. At tunay yung sinasabi mo. At si Congressman Toby Tiangco na mismo ang nagsabi, no? Na hindi ko alam kung ang salita ba ay takot. Takot sila, no? Takot sila. Ganun talaga ang ano diyan, na takot sila. At kanina nga nakita ko rin yung napanood ko yung interview sa kay Congressman Joel Chua ng Maynila. At sinasabi niya na kahit sa pagtulog niya, nag-aalala siya na baka i-resbakan siya ni Sara Duterte kung sakaling si Sara Duterte mananalo sa 2028. Yung sinasabi natin sakali, baka, kasi hindi natin natitiyak kung ano mangyari sa sunod na mga panahon eh. So yun ay natawag ako kanina nang pinapanood ko itong interview sa kay
sa kay Joel Chua, dahil alam niyo itong si Joel Chua, ito yung isa doon sa mga talagang dumidikdik sa kay Vice President Sara Duterte. Ang kanyang talagang, di ba yung committee niya, Committee on Public, ano yun? Parang hindi ba kasali si Congressman Joel Chua doon sa dating Quadcom? Para kasali. Oo nga eh. Tapos siya ang sa committee na kung saan lumabas yung sinasabi lang Grace Piatos. Oh. Pero yun pala ang talagang sinabi ng COA, Grace Pati. Hindi Piatos. Binago lang nila kasi alam nyo, may sarcasm na kasama yung mga sinasabi nila. So yan ay, nung sinabi niya na hindi daw siya naaalala niya na pumapasok sa kaisipan niya habang siya ay natutulog, andun yung nagpapakita sila ng takot. Kasi yun talaga ang nangyayari ngayon na takot itong mga kalaban ni Sara Duterte na pagdating ng 2028, kung sakali at baka, sinasabi ko, baka manalo, yan po ay mabubuksan ang lahat ng mga katiwalian, hindi lang siguro sa administrasyon na to, sa mga nagdaan pa administrasyon, makikita ngayon kung paano nilulustay ang pera ng taong bayan, Dr. Al. Nako, tamang-tama pala Dr. J, no? Ilang minuto na lamang po, meron darating na po yung ating bisita, Dr. J. And I'm sure itong bisita natin na ito ay maraming insights tungkol doon sa relative doon sa mangyayaring eleksyon sa 2028. Hindi lang yun, Dr. J, no? Lalong-lalo na sa katiwalian sa gobyerno. Itong mamang ito, naku, wala itong preno-preno, Dr. J. No? Ang politika sa kanya, it doesn't matter kung anong kulay ka. Tama, dapat naman eh. Kung mali ka. Oo. No? So antabayanan po natin Kasi, ng mga ilang minuto na lang, Dr. J, no? Darating na yung bisita natin. Ang mga issue na to ay wala ho ditong kulay. Kahit anong kulay mo. Kahit kulay green ka, kulay pula, dilaw, at dilaw o pink. Wala ho tayong dito na ngayon yung ating ang ating pong bisita. Ito po ay Batikan na mambabatas. Ikaw na magpakilala, Dr. Ay, Al. ano po, no? Short lang po na introduction. Nakita nyo naman po, napaka-pogi po ng ating bisita, no? Ang ating pong butihin na congressman ng Caloocan, no? Si Congressman Egay Erice po. Nandito po, nasa live sa ating programa The Truth Doctors on Air. Kong, kamusta po kayo? Buti naman po, galing pa sa malayo. Na traffic. Mukhang nagbiyahe pa kayo galing ba kayo Cebu? Opo. Dr. Ara, may mga katanungan tayo kay Bumati muna kayo, Congressman. Opo, bati po ako sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong Truth Doctors on Air. Maraming salamat po, Congressman Egay. Salamat po sa sa inyo pong pagdalo sa mahalagang talakayan po ito. No? Kanina po, Kong, ang pinag-uusapan na po namin yung 2028 elections eh. Naalala ko po, nasabi ko po kay Dr. J, kaya lamang po, Kong, ang tawag namin sa sarili namin ay Dr. R at Dr. J dahil nga po The Truth Doctors. Ang sinasabi po namin, ina-uncover po namin yung katotohanan sa likod ng mga balita. Dahil marami na po, Kong, na puro fake news na po. Isa totoo lang, Hong Kong, kaya nag-uusap po kami ni Dr. J, hanga po kami sa integridad nyo. Kayo po kasi, no holds bar. Kung mali po talaga. So, kaya talaga po pinilit namin, Kong, na kayo po maging bisita po namin dito sa programa. Meron pong mga ilan na tanong na pinrepara po si Dr. J. Dr. J, no? Siguro unahin natin, Dr. J, ano kaya yung insights ni Kong, no, sa 2028 elections? Oo nga eh. Ano ba mga pananaw ninyo po sa 2028? Napaka-complex at compounded yung mga problema ng bayan na nakikita ko po na may mga banta na yung 2028 elections po ay medyo maging magulo
sapagkat unang-una, ito po ay hindi labanan ng polisiya sa gobyerno. Ito po ay labanan ng supremacy ng mga political dynasties. At ang naglalaban po yung Marcos dynasty at Duterte dynasty. At sa tingin ko po, hindi basta-basta papayag ang Marcos dynasty na manalo o makabalik yung Duterte dynasty. Dahil kung makakabalik po sila, ay baka dalawa lang ang kapupuntahan ng Marcos dynasty, either sa kulungan o sa exile. Kaya po itong napaka komplikado ng mga susunod na mangyayari sa ating bansa. Merong impeachment at marami pa pong mga factors na sa tingin ko ay makaka-complicate sa 2028 elections. Sa tingin niyo pa, Congressman, may impeach itong si Vice President Sara Duterte? Pagdating po sa House, sa tingin ko po madali na makakuha ng 106 votes. Ang hindi ko lang po alam kung mako-convict sa Senate. Yan po ang medyo mas questionable sa conviction sa Senate. Dahil sa ngayon po, si Vice President Sara, na ako para sa akin may sigurado ng at least mga 7 votes. So, dalawa na lang siguro yung kailangan niya para makawala. At sa tingin ko naman, sa 16 na kailangan ng ma-convict, 8 pa po yung kailangan na. 8 pa? 8 pa yung. So 8 pa lang ang sigurado na Sa tingin ko po, 8 pa lang. bubuto ng conviction. Opo, sa tingin ko po. Huwag na ako magbabanggit ng pangalan. Mahirap Ay, naman. malalaman din naman natin yan pagdating ng panahon At ang isa pa dyan, bakit takot na takot sila? Ayun na po, nabanggit ko na po na ang problema rito, ito ay labanan ng politika rather than public policy. At ang masakit dito, talo dito ang bayan. Sapagkat sa halip na dapat pinag-uusapan yung mga major policies na magiging batayan ng mga mamamayan sa paghahalal ng kanilang mga leader, ang nagiging batayan pa ngayon, ikaw ba ay maka-Marcos, ikaw ba ay maka-Duterte, ikaw ba ay maka-Dilawan, ikaw ba ay DDS, ikaw ba ay Pinklawan, at hindi talaga yung parang bawat tao ay kinukulayan sa halip na dapat ang mga tao ay mabigyan ng tamang pananaw at batayan sa pagpili ng mga mamumuno ng ating batayan. At dapat yung tamang pananaw na yan ay nakabatay kung ano yung programa at ano yung polisiya na makakapagpaangat ng bayan. Yun na nga po, no, Kong, no. Matanong ko lang ho, Kong, kasi medyo interesado rin ho kami dito ni Dr. J. Sa tingin niyo ho ba, Kong, sino ho kaya ang ilalagay o ilalaban ng administrasyon dito po kay Vice President Sara? No, Hindi ko po alam. Sa tingin ko po, ang pinakamalapit na pwedeng magkaroon ng magandang laban ay si Mayor Leni Robredo. Wala na pong iba. Subalit, alam niyo naman na si Mayor Leni ay hindi naman sa administration. Actually, siya yung kalaban ni Presidente noong 2022 elections. So, medyo komplikado yung sitwasyon na yan. Pero ibig sabihin ko, wala naman pong wala pang collaboration po na nangyayari. Sa tingin ko po, wala naman. I think the administration is trying to win the group of Mayor Leni and other groups identified with the Liberal Party and Pinklawan, ika nga kung tawagin. Pero ang problema doon, parang hindi magandang kombinasyon. Kasi si Vice President Leni, wala namang issue ng korupsyon. Tama. Wala kami nakikita. So, maghahalo yung kulay, makukulayan. Kung kulay ni Mayor Leni is pink, pag nahaluan mo ng itim,
magiging brown. Kaya po, yan yung actually yun yung problema ng administration. Hanggang sa ngayon wala silang viable na kandidato for 2028. Alam naman natin na sa ngayon leading si Vice President Sara sa mga early surveys. Although matagal pa naman ang halalan, marami pang mangyayari, siyempre, kinakabahan na yung administration. Hypothetical question, Congressman, dahil kayo po ay matagal na sa politika. Just in case na si Vice President Sara Duterte makonvict, maalis sa pwesto, she cannot run for the presidency sa 2028. Sino kaya sa palagay ninyo ang papalit sa kanya? Well, ako ang tingin ko, once na ma-convict si Vice President Sara, I don't think the Marcos administration can trust anybody except from their group. But ang problema, kung halimbawa na convict si Vice President Sara, ang mga possibilities niyan, si Mayor Leni Robredo pa rin, o kaya si Mayor Baste ng Davao. So yan yung mga posibilidad. Posibilidad. Ang problema nila, they can trust anybody na pagdating ng 2028, pagkatapos na may nanalo na, hindi ibubunyag o hindi pa prosecute yung mga nangyaring anomalya, yung 1 trillion. Siyempre, yung mamamayan, ay hahanapin pa rin saan napunta yung 1 trillion. So I don't think na kung hindi talaga kaalyado nila yung mauupo, mabubuksan pa rin ito. At delikado pa rin yung kanilang kalagayan. Dr. J, maano lang ako, no? Relative kasi doon sa sinabi ni Congressman Erice, no? Naalala ko po kung ano po, may ilan din na po na mga interview sa inyo na nabanggit nyo po yung mga supposedly na dapat po na ilabas na po ni Congressman Leandro Lebiste na mga dokumento. Kailan lamang po, pinag-uusapan po namin ni Dr. J, nag-post po uli si Congressman Lebiste na darating na daw po yung season 2. Gusto po namin malaman, nagkausap na ho ba kayo ni Congressman Lebiste? Alam ko, nagpunta sa abroad Opo. Kung Lian, di pa po kami nagkakausap. Hindi pa po. Ano ho kaya yung ano kaya Dr. J season 2 na yan, abangan ng bayan. Abangan natin lahat. Yan, parang Game of Thrones. May season 2, parang series sa Netflix. So yun ay, alam niyo, lahat ng issue na pinag-usapan namin sa programang ito, Congressman, yung issue ng bayan doon kami nakafocus. Tama po. Kasi yung lahat tayo, kahit sabihin mo anong kulay mo sa politika, regardless of your political color, kailangan ang issue na to talagang napakahalaga. Itong sinasabi mong 1 trillion na nawawala sa kaban ng bayan. Wala itong whether your BBM ka, pro Leni, pro Duterte o kung sino man, ang issue na pinagnakawan tayo Tama po. Oo. At talagang yung hindi lang po basta tayo pinagnakawan, may sistema. Opo. Sistema na dapat maibunyag. At mapag-aralan kung paano maiiwasan sa mga susunod na panahon. Ang mas mahalaga dito, we should learn from the experience and we should craft legislations or policies that would prevent the repetition of this 1 trillion nga po. heist. Ang tawag niyan, the greatest heist in the history of Philippine budgeting. So, ang galing ng manipulation nila sa sistema kung paano nila na... At sa tingin ko, isa sa nakapag-contribute talaga dyan, yung political dynasty. Ayun. At yan, whether it's Marcos or Duterte, I think it's high time that we really limit political dynasties. If we can, kung di na tayo makapagpasa ng batas na
na nagbabawal sa mga political dynasties dahil paano ipapasa against self-interest ng mga nakaupo na mga politiko. Dapat siguro sa 2028 elections ay pag-aralan na ng mga mamamayan yung paglilimita sa pamagitan ng hindi pagboto doon sa mga matataba. Ngayon nga, bundat na ng mga political dynasties. mga Kasi pag pamilya. may political dynasties, nawawala yung check and balance. For example, in this case, si Presidente Marcos, ang kanyang pinsan yun ang speaker. At siguro sa pagtitiwala o hindi natin alam kung ano, it's nangyari 3 years na napakaraming diversions, napakaraming insertions, napakaraming amendments sa mga mahalagang programa, yung mga foreign assisted projects na sana'y pakikinabangan na natin ay nawala, hindi napunduhan at napalitan ng mga maanumalyang mga proyekto tulad ng flood control. At hindi ito mangyayari kung hindi namamayani yung magkakamag-anak. Pag magkakamag-anak, nawawala yung check and balance. Tama. Pero Kong, di ba po na parang napanood ko ho na sa inyong isang interview na isa po kayo sa supposedly nag-author po nitong Pero anti-dynasty nag-withdraw bill? po ako. Opo. Kasi po nakita ko yung budol lang yung kanilang ipinapasa na it's not actually an anti-political dynasty law. I think it's against the Constitution. The provision, Section 26, Article 2 of the Constitution that prohibits political dynasties. May parameters po yung mga framers natin. Dapat it would not promote monopoly of power. It should provide equal access and opportunities to ordinary citizens to hold public office. Pero ito po ay ang version. Ako po, ang version ko nga, magaan na yung version ko para ang aking layunin, mawala muna yung mga fat dynasties. Kaya payag na nga ako, 2 kada pamilya, isa sa national, isa sa local, second degree of consanguinity. Ngayon, yung pinasa sa committee at kaya pinagtatangka ang ipasa ngayon sa plenary at maging batas, ito yung pwedeng isa sa national, meaning president, vice president, or senator, isa sa isang pamilya. Tapos pwedeng isang gobernador. So, 2 na. Dalawa na. Pwedeng isa sa congressman sa bawat distrito. Kung 3 distrito sa isang probinsya, di 5 na. Opo. Pwedeng mayor sa isang capital city. Pwedeng mayor sa isang town. Bawat ano. At kung ilang town, pwedeng ganun karami ang magkakamag-anak. Kung pwedeng, so mga 20 na pwede. Pati barangay kapitan. Pati barangay kapitan. Tapos yung mga pinsan, yung mga pamangkin, pwede ring mag-vice mayor, mag-konsyal. So actually, it legitimizes institutionalizing political dynasties. Tama. Hindi ito tunay na anti-political dynasty. Sabi ko nga, budol to, budol. Imbes na mapigilan ngayon, Lalo ma-encourage. kasi naging batas. Kasi naging batas eh. Lalong ma-encourage. So, yan yung problema. At tingin ko, yan yung isa sa pinaka-ugat, isang malaking ugat ng korupsyon sa ating bansa. Kasi pagka may mga political dynasties, ang akala ng mga nagkakaroon na ng frame of mind na yung political position ay napapamana sa anak. Di ba? Sa umpisa, medyo magaling yung mga kaya nananalo, pero yung mga susunod dahil sa impluensya nila gamit ang pondo ng bayan na ipapananalo nila kahit na hindi magaling. Kaya nga it promotes mediocrity in government. Totoo yan. Kasi parang pag tinignan mo yung setup na yan, parang monarchy. May hari, may mga joke. Alam mo, yung monarchy, at least sa mga monarkya, talaga napakataas ng standards. Limbawa sa China, yung mga monarchies nun, pag ikaw nagbigay ng kahihiyan sa pamilya mo, mamamatay ka kagad. Pati pamilya mo, pati mga descendants mo. Dito talaga,
yun ang problema na gagawin na lahat ng paraan para sa kapangyarihan at ang tunay na nagiging layunin ay hindi na yung makapaglingkod sa bayan kundi manatili sa kapangyarihan. Kapangyarihan. Alam niyo naman, may kasabihan tayo, power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Absolutely, tama. Parang Dr. J, parang si Congressman Egay na lang ang nagsisiwalat nung nung budol na to dun sa anti-dynasty bill eh. Napanood ko ngayong debate ninyo ni Congressman Adyong eh. Parang hindi siya makasagot tapos sabi niya Ramadan kasi. Ganun na lang ang kanyang sinabi na nang sinabi mo na from the national hanggang doon Alam niyo si Congressman Adjong, magaling na congressman niya. Kaya lang, sa tingin ko, yung kanyang posisyon ay indefensible. Hindi mahirap na idepensahan yung bagay na hindi totoong anti-dynasty law. Kasi mahirap talaga depensahan yung... kasi kung tama sabi mo, budol eh. Kasi kung lahat ng sangay ng governance, meron sila, talaga, ibig May sabihin, monopoly of power. monopoly of power. At wala nang pagkakataon yung iba. Totoo. Katulad nga sa ngayon, ang presidente ng Pilipinas, pinsang buo niya ang dating Speaker of the House. So, doon mo makikita ang failure ng check and balances. Tama po. Oh. Kaya yan yung problema sa mga political dahil. Ako, ang experience ko niya, talagang out of my real battle against political dynasties. When I was in my 20s, wala pa yung 1987 Constitution, nakikipaglaban ako sa mga political dynasties sa aking lungsod. So my advocacy against political dynasty predates the Constitution. Tama. So I've experienced fighting for political dynasties in my city. In your city. So napakahirap, nabully ako, napahirapan ako ng gusto at talaga lang medyo matindi yung aking pagnanasa na labanan ng dynasties at awa naman ng Diyos ay minsan natatalo ko, minsan nananalo pa rin ako. Pero at least, ang ginagawa mo, you make these issues public na nalalaman ng taong bayan. Dapat talaga po. Kasi marami namang bansa na walang anti-political dynasty law pero hindi namamayani dahil yung mga mamamayan may political maturity to reject yung ganyang uri ng politika. Okay, bago tayo magpatuloy, mag-station break muna tayo. Sere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang oras po, alas 2:31 ng hapon at kasama natin ngayon dito sa impila natin ay si Congressman Erice at pinag-usapan natin yung mga mahahalagang isyu dito po sa bayan natin. Tuloy-tuloy ho tayo, Congressman Erice. Salamat po. So ano pang... Tingin ko, Dr. J, dapat dapat pag-usapan natin yung yung more doon sa korupsyon, no? Kasi hanggang ngayon, sabi nga ng maraming tao, I'm sure si Congressman Erice rin, hanggang ngayon wala pa rin tayong napaparusahan talaga. O nakukulong, no? Dr. J, no? Kasi Kong, matanong ko lamang po kayo, ano po ang take nyo dito sa expose po o doon sa aligasyon ng 18 pong dating sundalo? Well, sa tingin ko po, dapat talaga inimbestigahan ito ng Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson at hindi na dapat nagpapalusot si Senator Lacson na tingin ko palusot yun, ayaw niya talagang imbestigahan. Tingin ko na kompromiso siya na sa issue ng flood control ay huwag na gaanong mapag-usapan. Kasi nakita ko meron lang
siyang nalaman na dalawang empleyado ng isang umuupa sa Forbes Park na ang alleged si pag-aari ni Speaker Romualdez yung isang bahay doon. Pinatawag niya yung dalawang Opo. empleyado. Ito yung dalawang babae ko. Dalawang Opo. babae. Ito 18 na may personal. Yun ay narinig lang nila na sinabi lang ni Mr. Diskaya sa kanila na ang pag-aari ito ni Speaker Romualdez, pinaimbestigahan niya na, di ba? Narinig niya lang. Kasi wala siyang direct na kaalaman, di ba? Kung tutunay nga yun o hindi. Pero ito, sinasabi nag-deliver sa mga specific persons sa specific places. Totoo po. So, dapat inimbestigahan nila at kung nagsisinungaling to, sa galing naman niyang mag-interrogate. Oo, tama. Ay kayang-kaya niya na ma-interrogate itong mga tao na ito kaysa ang maging dating ng kanyang sinasabi, ito ay mga nagsisinungaling. So, mahirap naman yun. So, they have to really investigate these people. Yun nga po yung sinasabi. Yun ang role ng Blue Ribbon. Totoo po. Opo. Yun nga po yung pinag-uusapan namin ni Dr. J nung Miyerkules po. Ang sabi nga Ang po. sagot niya nga, bakit hindi kami mag-imbestiga? Alam naman ni Senator Lacson na yung na supermajority ang House and we cannot just investigate them because hindi naman kami kaming mga minority ay hindi naman masusunod dito sa House na ito na para utusan yung Committee on Good Government na mag-imbestiga. Pero at least siya, sinimulan niya yung investigation, dapat siguro lahat ng mga importanteng nabanggit, at siya mismo nagbanggit, sabi niya na involved si E.S. Bersamin, involved si Yusek Bersamin. Ba't di niya pinatawag? Yun nga po. Tama, oo. Bakit hindi pinatawag? At sinasabi niya pa na madalas na siya ay anti-corruption. Kaya hindi siya tumatanggap. Alam mo, ginagalang ko yan si Senator Lacson, idol ko yan. At pagka-eleksyon, binoboto ko talaga yan. At there was one time na sinamahan ko pa yan magpunta sa mga ibang lugar sa Caloocan para mangampanya. Pero matagal na yon. Kaya dahil hanga naman talaga ako sa kanya. So, kaya lang dito medyo talagang dapat ipaliwanag niya bakit ganito ngayon yung uri ng kanyang mga desisyon. Hindi kaya mayroon silang pinagtatakpan. Ayun. Ayoko namang mag-i-prejudge, pero we can read between the lines. kaya nga, kasi ang konklusyon mo pagka ganyan na kung talagang wala kang pinatatakpan at ito'y ang issue na to, it pertains to government funds, people's money. Actually, napakalaki ng responsibilidad niya para ika nga ay mabigyan ng kalinawan yung 1 trillion na pagnanakaw na ito. Napakalaki ng responsibilidad niya bilang chairman ng Blue Ribbon. And yan ay dadalhin niya yan hanggang sa kanyang pagre-retiro. Dahil siya ngayon binibigyan ng responsibilidad at sabi nga merong dalawang klase ng kasalanan, sin of commission at sin of omission. At ito ay tingin ko kung hindi niya imbestigahan talaga to, it is a sin of omission. Kasi ang history will judge him. No? Ganun ang dyan eh. Hindi saka very glaring kasi Dr. J, 18 nga eh. 18 ito eh. No? Hindi katulad nung lumabas si si Orly Gutesa, Saka may isa mga lang. pictures ng mga pera, may mga pictures ng mga helicopter, aeroplano. So, madaling itanongin isa-isa at malaman yung mga dates o malaman kung yung ginamit nga, yung mga mga aeroplano. Yung, Saka helicopter. At saan yung mga pera na to, o ito ba yung mga pictures ba na to ay AI o hindi. Kung may ilalabas naman nila, madali namang suriin kung AI to o talagang tunay. So, dapat talagang imbestigahan ng Blue Ribbon Committee. Malaking kasalanan sa bayan kung Totoo. hindi nila ito iimbestigahan. totoo yan.
Talagang kasi ang issue dito, pera ng taong bayan eh. At hindi lang naman ang masasabi natin na milyon. Sinasabi mo trilyon eh. Yes. At ang pinakamahalaga dito, sabi ko nga, sa report dapat ng Blue Ribbon Committee, dapat mailatag nila kung paano yung nangyari na modus operandi sa sa malakihang pandarambong na ito upang sa ganon makagawa ng mga pulisiya, ang gobyerno at ang Senado, ang Kongreso na maiiwasan ito. Pero hanggat hindi natin sinusuri kung ano yung nangyari, hindi tayo makagawa ng mga paraan para maiwasan sa kinabukasan itong mga pangyayaring ito. So parang paulit-ulit na lang po yan kung Magiging paulit-ulit na lang. Kasi walang nantigil kasi with impunity na eh. Kasi hindi naman napaparusahan, wala namang nangyayari sa investigasyon. Hanggang ngayon yung... Sabi ko nga, more than the yung pagpapakulong kasi kung due process talaga it will take time, di ba? Hindi naman tayo nandoon naman tayo sa demokratikong pag-uusga ng mga may kasalanan. It will take time pero ang mahalaga malaman ano yung nangyari, paano ito ginawa at paano ito may iwasan sa kinabukasan. Maprotektahan yung pondo ng bayan. isusunod, no? Na henerasyon. Ngayon, Dr. J, wala na. Naubos na yung pera eh. crisis na nga tayo ngayon eh. mahal ang presyo ng bilihin, mahal ang gasolina, mahal ang diesel. So, Hindi lang yon, double whammy tayo kasi dahil sa ang epekto nitong korupsyon na ito ay napakalaki sa ekonomiya. Nakita niyo naman nung Disyembre ang ating GDP ay umabot lamang ng 3%. 3%. Na ang target natin for 2025 is 5.7%. Ang total GDP natin for 2025 umabot lang ng 4.4%. At ngayon, dahil sa walang public spending, nahinto lahat ng mga proyekto dahil dito. Ngayon, baka less than 2% pa yung maging GDP Bumagsak natin tayo. per the first quarter. Ano ibig sabihin niya? Maraming nawala ng trabaho sa construction industry, yung maraming nalulugi ng mga suppliers sa construction industry. Siyempre, pag nawala ng trabaho, edi yung spending power ng mga mamamayan babawasan din. So, it will affect retail at marami pang ibang industriya. Tapos biglang tumama pa itong Middle East crisis kung saan umaabot na ngayon ng mahigit parang 110 at inaasahan na tataas uli sa Lunes ng gabi o Martes ng umaga so ang tama nito pag umabot ng ang tinataya ng mga eksperto pag umabot ng $120 per barrel ang langis sa merkado, ang magiging epekto nito sa inflation ng ating bansa ay mga 6%. 6%. At kung ito ay aabot ng 140, baka 7 to 7.5%. Ibig sabihin yan, hindi lang ito economic crisis, it will be a political crisis since marami na sa mga pinakamahirap nating mamamayan, mahihirapan ng kumain, magkakaproblema tayo sa transportation, magkakaproblema tayo sa manufacturing, sa industries, sa trabaho. Kaya domino effect tong na to. Tapos mababa pa yung ating public spending na dapat na siyang unang mag-aangat ng ekonomiya. Sa ekonomiya. Yan yung problemang malaki. Yung kinisya. At ito ay hindi biro. Ito ay hindi biro na hindi naman tayo soothsayer, ika nga, pero ang mahalaga na handa tayo dito sa mga bagay na ito. At hindi lang yan, dahil yung pangyayari na yan, na nangyayari ngayon sa Middle East, marami tayong mga kababayan doon na posibleng mawalan ng trabaho din doon. Of course, siyempre. Ngayon pa lang, siyempre, yung maraming, yung mga
refineries na tinatamaan, kung may mga trabahador doon na mga Pilipino, siguradong Walang trabaho. maapektuhan yung kanilang hanap buhay. Pati ang Dubai, 20% ng kanilang GDP nagagaling sa tourism. Now, without tourism, at marami tayong kababayan na ang trabaho nasa tourism industry. Mga hotels, Mga hotels. Tama. Service, Sa airport, maraming mga Oo. Pinoy-Pinay sa So, airport yun. ng Dubai. Yun ang isa sa magiging problema natin na pag nawalan yan ng trabaho, hindi makakasahod yan, ang remittances natin apektado. Tama. Yun ang malaki pa. Ang remittances, aside from the, sabi mo, double whammy of the cost of fuel, yung remittances talagang at Domino effect kasi Domino yan. effect talaga. So, yan yung dapat paghandaan ng gobyerno, dapat siguro yung talagang gumawa ng mga polisiya, umanap ng pondo, gumawa ng mga polisiya para mapapagaan yung presyo ng langis para naman di umangat talaga yung inflation. Ako, ang kinakabahan ako dyan, yung inflation rate at transportation. Yung ayuda hindi naman makakarating sa lahat. Especially wala namang ayuda for food transport, yung mga logistics natin na nagdadala ng gulay, bigas, at mga karne sa Metro Manila. Tataas ang presyo niyan dahil mataas ang Presyo ng logistics fuel. cost. Oo. Tapos ang isa pa dyan na magiging problema natin, wishful thinking tayo na ang gobyerno natin may gagawin na mga hakbang. Pero kasi dapat nakahanda eh. Yung dapat ang government Kaya natin, ako nagsumite ng isang panukalang batas sa Kongreso, yung Sagip Presyo Act, na dapat meron tayong automatiko na parang trigger. Kung tataas yung trigger response, kung tataas yung presyo ng langis, at a certain level, dapat merong mga buwis na masususpinde. For example, pag sa aking panukalang batas, pagka $80 per barrel yung presyo sa world market, ay dapat masuspend na muna yung excise tax. Mababawasan na 10 piso yung presyo ng gasolina at hindi aangat gaano yung presyo ng gasolina sa merkado. Pag umabot naman ng $120, dapat ito ay suspend naman yung VAT, value added tax. which is 12%. So kung kung abot ng 100, at least mga 18% na yung nabawas sa presyo ng langis. At kung aabot na ng $140, talagang mabigat na yan, dapat may nakalaan ng subsidy ang gobyerno para bumaba yung presyo at least 10 pesos sa pump prices. Yun yung automatic, hindi na kailangan na tuwing may crisis, saka pa lang magpapasa ng batas. Gaya ngayon, 110 na, wala pa ring relief, wala pa ring response. Ang masama nito, hindi na tayo natuto. Kasi noong 1973, nagsimula yung Mid-East tension. Opo. Biglang tumaas, nag-spike talaga. Nagka-crisis Yung tayo. oil embargo. Pagkatapos, 2008, yun naman, more on financial war, tumaas din. So, at ngayon, nakita natin na yung tension, hanggang nandiyan yung Israel, laging pwedeng huminto ng gera bukas. Pero pwede rin after 1 week, bumalik ulit. So, hindi na unpredictable yung sitwasyon na yan. So, kailangan talaga, kung may unpredictable situation, dapat meron tayong automatic response. Nakaabang na po yun. Nakaabang na yun. Hindi na kailangan gagawa pa ng batas. Ito na yung mga, pag dumating na 80, suspended muna. Pag bumalik naman, bumaba. Balik ulit. Dapat. Noong araw kasi, yung panahon ni Presidente Marcos, yung senior, yung Fuel Equalization Fund, Yung OESF. di ba? Oil Equalization Fund na may pundo silang kinakaltas dun sa Parang piso. parang piso. Tapos pag tumaas, Yun ang yun ang magsasubsidize. magsasubsidize. Tama. Dapat ganun lang. Ganon dapat. Kasi ito ngayon, ang sistema natin, pulos tayo reactive eh.
wala tayong proactive na mga solusyon. Gaya ngayon, hindi namin naipasa yung hindi pa naipasa ng Kongreso yung hindi, naipasa pero hanggang ngayon hindi pa sinususpend. So tingin ko nanghihinayang pa yung gobyerno dun sa kikitain nila. Pero actually, meron ng windfall ang gobyerno. Bakit? Kasi 110 na ngayon eh. Opo. So ibig sabihin, yung VAT, dati ang projection ng gobyerno for its revenue nasa mga $60 per barrel. So ngayon doble na. So dumoble na rin yung kita, yung VAT. So bakit kailangan kumita ang gobyerno sa paghihirap ng mga mamamayan? Totoo. Pwede na nila suspend ng VAT ngayon. Dapat. Kailan may batas, di ba? Wala nga tayong batas na gano'n. Oo. Na dapat may automatic trigger mechanism on how to deal with sudden oil price surges. Yan yung Yun ang mga proactive na mga mga solusyon. Hindi ka naghihintay na crisis. yan. Tama. Kundi mayroon ka ng solusyon bago dumating ang crisis. Ang nangyayari kasi ngayon, Dr. J, baka matapos na krisis no? Pero wala pa tayong solusyon. Tama. Baka bukas sabi ng Iran, sige, pwede na kayo dumaan sa Strait of Hormuz. Tapos hindi pa naipapasa yung sinasabi mo. Pero Hindi naman bababa kagad yan kasi epekto na matagal eh. Matagal. kasi maraming nasira na facility. Ang Iran, maraming facility. Kaya nga, di ba, sabi ng gobyerno, they will be importing 2 million barrels. So, syempre, sa mataas na presyo yun. So, kahit na tapos na yung gera, mataas pa rin ang presyo sa atin. Hanggang maka-order tayo uli ng mas mababang presyo. Finished product yun. So, yan yung problema. Ano pa lang yan, presyo ng gasolina at diesel, Dr. J. Siyempre, isipin mo, Marami, yung fertilizer, tumaas na. yun nga po. Actually, nag-uusap po kami kung yung pong presyo ng bigas na nabibili po namin sa presyo 1,400. 1,700 na. Kasi tumaas din yung, nag-import tayo ng bigas, importer tayo ng bigas, gross importer tayo ng bigas. So magmamahal yan kasi yung logistic cost na taas dahil sa fuel. Yung freight. Yung freight, tumaas. Siyempre, matagal bago bumaba yung presyo uli ng bigas. Yan yung problema. Hindi lahat yan tataas because of the logistic cost. So, 7.7% ang ating inflation rate sa tingin mo. Hindi, kung aabot ng $140, ang tingin ko, aabot tayo ng mga 7 to 7.5% na inflation rate. Pero sa ngayon, wala pa naman, nasa 106, 107 kanina. 107 ang world crude. World crude oil. Brent crude. Yung 107. So, Pero naglalaro eh. Taas baba. so yan yung tingin ko mga 3% na tayo ngayon or up. Dati kasi 2.4 yung before the crisis 2.4 yung inflation rate natin. So ngayon tingin ko tumaas na ito. So sa inflation, pag pinag-usapan, sa tingin niyo sa inyong pag-aaral, ano ang pinaka-safe na inflation rate? Kasi hindi naman pwedeng Hindi, wala namang ang pinaka-safe wala talaga. Wala talaga. Zero. Para makinabang yung mamamayan. So yan ang hinaharap natin ng mga problema. At sayang, yung panukalang batas mo na yan, baka tapos na yung crisis sa Middle East. Anyway, makikinabangan pa rin natin ito dahil hindi naman natin mapipredict kung kailan muli yung ganyang krisis. Dahil alam mo naman, parang yung Israel at yung Middle East countries talagang hindi na magkakasundo. That's a forever war. It's a forever war. Ang hinihintay na lang natin yung escalation at de-escalation. Tama. Kasi ang Iran, ayaw talaga mag-ceasefire sa ngayon. Dahil Hindi, namatay yung mga leader nila. Namatay ang mga leader tapos, nila. naperwiso sila, so of course. At nakita nila na may weakness yung US. May weakness. Nakita nila na pagka yung Strait of Hormuz ay patuloy na sarado, at papayagan nila yung China, ang makikinabang ng gusto yung China. Ang sabi nga, dati they're only importing 2 to 3 million barrels a day from ngayon daw from Iran ngayon daw nasa 5 million. At saka Dahil sila lang yung napapayagan na dumaan sa
At saka Strait of Hormuz. ang gusto ng At pagka Iran, ganon, ay talo dyan ang US sapagkat ang kaya nga di ba yung petrodollars kaya sila malaki ang pakinabang ng US sa dahil ang pinaka currency na ginagamit sa pagbili ng langis ay dollars, US dollars. Pero ngayon para nagsiship dahil marami ng import ng maaaring magbenta ang China in yuan. Tama. sabi nga ng Iran, pwede dumaan yung tanker as long as it has been paid in yuan. Yun lang isa sa nila eh. At ang problema ng US din naman, yung mga tankers nila, hindi pwede sila gumamit ng ibang tankers because of the Jones Act sa US na talagang ang cargo dapat napapuntang Amerika at for their consumption, American ships lang ang dapat magkarga. Kaya nga yan yung So kaya hindi natin alam kung kailan matatapos yan at matapos man yan ay babalik ba uli yung ganyang sitwasyon. So dapat handa tayo. Dapat nga. At yan ang problema natin. Sinasabi ko kanina, pulos tayo reactive eh. Wala tayong proactive na mga solusyon sa problema natin. At katulad nga nitong flood control scam na ito, flood control project scam, ang sistema nalaro eh, na manipulate nila ng mga gumawa nitong flood control scam. So pasalamat ang Pilipinas, pasalamat tayo na mayroong isang congressman Irice na pinaglalaban yung interest ng taong bayan. Di ba? Oo, kasi hindi sa nakikita po namin kung hindi po importante sa inyo ang kulay. Opo. Ang importante po sa inyo kung ano po yung tama. Tama po. Kaya po nabanggit ko kay Kong, Dr. J, sabi ko Kong, hanga po kami sa integridad ninyo. Salamat po. Dapat talaga para huwag natin kulayan yung mga mamamayan. Sa halip ay kasi nangyayari, nagkakahati-hati tayo. Sabihin, dilawan yan, tiklawan yan, DDS yan, ano yan. Pare-pareho naman tayong mga mamamayan. Ang dapat sa mga leader ng bayan ay iangat ang antas ng kaalaman, yung political maturity ng mga mamamayan at para makapili sila ng mga tama. At hindi yung blind loyalty, hindi dapat ganon. Kaya nga, yun ang dapat na, at yan yung pakiusap natin sa mga mamamayan. Huwag nating kulayan yung bawat isa sa atin. Sa halip, magdesisyon tayo on the basis of policies, kung ano yung mga pinaglalaban. Malaya naman, kaya nga demokrasya, malaya naman tayo pag-usapan kung ano yung mga polisiya na sa tingin natin ay tama o mali, makaka-apekto sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Parang di na yata uso Dr. J ngayon yung nagpipresenta ng plataforma no? parang ayuda na lang yata ang uso ngayon eh. Ito akap. Alam ko sa distrito ko po, nung nakarang halalan, wala po ako na kahit na anong ayuda na naibigay. Pero nanalo naman po ako, naipaliwanag ko na huwag kayong umasa sa ayuda, isang araw lang yan, sandali lang, ubos na yan. At ang masama, natuturuan tayo na para tayong si Juan Tamad, nakanganga, naghihintay ng bayabas. Di ba? Ang masama, pagka hindi dumating yung bayabas, wala na tayong alternatibo. Dapat magtiwala tayo sa sarili natin na may kahandaan tayo maghirap dahil naniniwala tayo pagka naghirap tayo, kumilos tayo, darating din yung araw na aangat yung buhay natin. At pangilang term mo na ho ito sa... Panlima na po. Panglima, so may isa ka pa. Hindi, first uli ngayon. Kasi nung una po ako maging congressman ay 2001. Tapos isang term lang po ako. Pagkatapos nung 2010, naging vice mayor po ako. Noong 2013 po, nakatatlong term ako hanggang 2022. At ngayon po, yung 2025, first term. First term uli. So you have still 2 terms. Opo. Wala ho kayong plano na medyo tumaas sa... Yun itatanong ko rin, Dr. J. Alam nyo, una, may kasabihan tayo na
si Confucius. Naniniwala ako doon, know thyself. Kaya nga po siguro, maraming nagsasabi, ako, parang bakit may mga nananalo dahil hindi nila kilala yung kanilang sarili, basta popular lang sila kahit hindi nila kaya kilala yung hindi nila gaanong kabisado yung trabaho ng pagiging senador. Ay ang importante manalo, di ba? So ako sa akin naman po, importante sa tingin ko ay baka madagdagan pa yung hindi marunong sa Senado kung tatakbo akong senador. Ay, malapit daw. So, hayaan nyo na lang ako dito sa Kongreso na kung saan mas siguro sa aking karanasan na pagiging legislator sa House of Representatives ay marami akong maibabahagi na wisdom sa ating mga kasama sa Kongreso. At bago tayo magtapos, message for the Filipino people. Can you give a message to the Filipino people? Alam niyo po, ang mahalaga talaga na pag-isipan nating mabuti na hindi tayo nagkahati-hati. Huwag nating kulayan. Huwag nating alipustain kung ang paniniwala niya siya ay maka-Aquino o maka-Pinoy o maka-Dilaw o maka-Ping. Huwag nating husgahan kung maka-Duterte o maka-Marcos. Huwag yan yung maging batayan natin sa pagtingin sa ating kapwa. Ang importante, pare-pareho tayong Pilipino. At ang mahalaga, pag-isipan natin. Ano ba yung mga inihaharap sa atin ng mga polisiya na sa tingin natin na kung maipapatupad ay aangat yung buhay natin. Totoo. At kung hindi naman ipapatupad yung pinangako, dapat marunong tayong sumingil at huwag nating i-justify yung pagkukulang ng mga namumuno sa bayan. Dapat ibantayan natin sila, dapat singilin natin sila. Magbayad kayo sa mga pangako nyo. At yan po si Congressman Erice ng Caloocan. Maraming salamat po, Congressman, sa pagpaunlak nyo sa aming programa. At magpapaalam na tayo, Dr. Oo, maraming salamat po uli sa aming mga tagapakinig. Magkita-kita po muli tayo sa Lunes, no? Ganap na alas 2 hanggang alas 3. Dito po sa ating programa The Truth Doctors on Air, dito po sa CBS DWAD 1098 kHz sa AM. Kung iimbitahan po namin kayo uli, ano po? Opo. Anytime. At ito pong inyong lingkod, Jake Ortiz, sa programang The Truth Doctors on Air, dito lang po sa CBS DWAD 1098 kHz sa inyong mga talapitan. Magandang hapon at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kulay facts lang ang rules, walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no, all the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig, tigala, maging mulat. The Truth Doctors on Air, we uncover the truth behind the news. Yeah.